May kakilala ako nung kolehiyo, si Fred. Kasama siya sa circle of friends namin. Pero hindi siya kasama sa main group friend ko, if that makes any sense. Mutual kami, ganun. So every now and then, nagkakasama kami sa inuman and swimming. Pag nagkakasalubong sa university nagtatanguan, nagfi-fist bump, basta hindi kami strangers. Nagpapansinan kami lagi. Last time na nagkasama kami na buhay siya, ay nung 90th birthday ng lolo niya. In-invite niya kami kasi sa Laguna yon ginanap at mukha nga kaming swimming lahat. After nun, wala na kasi graduation na nun at nabisi na lahat sa paghahanap ng trabaho. Around 2012, may work na kaming lahat nito at yung ibang tropa nasa ibang bansa na. Nang mag-text si Terry na wala na daw si Fred, aksidente sa motor. Tinanong niya kung kailan ako pwede. Nag-aya ko noon na magkita kami. So, pumayag siya at doon na namin sinet kung kailan kami pupunta sa Lamay. Yung pinaka mga tropa ko talaga ang kasama. 7 kaming lahat pero that time 3 na lang kaming nasa Pilipinas. Yung 4 nagpadala na lang for a buloy. Sa akin sila nagpadala. Kaya tanda ko to talaga. Sa Lamay nakita ulit namin yung buong circle of friends namin during college. Though hindi na kompleto, pero still, nagkita-kita pa rin kami doon at nagstay kami hanggang madaling araw. 11 kami nun. Lahat kami tumunghay sa kabaong ni Fred. Nakita namin na talagang siya yun. Andun din yung girlfriend niya noon umiiyak. Yun nga lang, hindi na kami nakapunta ng libing dahil nga hindi na kaya ng schedule. Hanggang itong May 2, 2026. 3 taon na rin akong nandito sa Switzerland nang makatanggap ako ng chat mula kay Pauline. Si Pauline katulad ni Fred na nasa circle of friends ko pero hindi ko main na tropa. Nagulat ako sa chat niya. Isesend ko sa iyo, Blue. Yung tinutukoy niyang nagsabi na hindi papatay si Fred kaibigan ko. Main friend ko. Sabi ko kay Pauline, babalikan ko siya. Kinausap ko yung kaibigan ko at katulad ng sinabi niya kay Pauline, ganon din sa akin. So ang tinawagan kong sunod si Alex. At nang sabihin ko kay Alex, napabuntong hininga siya sa kabilang linya. Pare, 2019 pa lang alam ko na yan pero ayokong isingit sa usapan natin pag magkaka-video call tayo or may get together tayo. Kasi pakiramdam ko may hindi tama. Pero nakita ko rin si Fred before pandemic. December noon ng 2019 sa Divisoria. Kasama ko si mama noon kasi namimili siya ng mga regalo para sa mga bata sa ampunan. Imaginein mo yung gulat ko pare nung makita ko si Fred na namimili din ng mga abubot kasama yung girlfriend niya. Naalala mo yung babaeng umiiyak sa tabi ng kabaong niya the whole night na nakipaglamay tayo? Nilagnat pa ako noon kasi, putya naman, alam ko talagang patay na siya. Walang mabubuhay sa case niya. Durog yung likod ng ulo niya pare. Eh ako pang nagbalita sa inyo na wala na siya, 'di ba? Kasi sa ER namin siya dinala. Andun ako nung nire-revive siya ni Doc Miguel. Ako, si Pauline at Alex lang ang nakakaalala na noong 2012, nakilamay kaming lahat kay Fred. The rest, ang naaalala ay buhay na buhay pa siya. Alam mo, Blue, ang una kong nabasa dito sa page mo, yung kwento mo about Mandela Effect. Pinuyat talaga ako ng kwento mong yun kasi na-curious ako. Sa tingin ko, totoo talaga ang Mandela Effect. Siguro, may time traveler ang may nabago sa current timeline kaya nabuhay si Fred. Ang kaso, bakit naaalala namin nila Pauline?